Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, usapang politika na naman tayo ng ating bansa. So ang video to is mula na naman to kay Viral Broadcast PH. So may tumabagat na breaking news, Bato de la Rosa, huli kay Chen Torre. Natunto ng Interpol, iyak si Bato sa pag-aresto, ? So yan yung panonorin natin yan, and then ka lang din bahalang humusga. So yun bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi natin ito patatagalin pa, simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, ang mabagat ng video nito, breaking news, Bato de la Rosa, huli kay Chen Torre. Natunto ng Interpol, iyak si Bato sa pag-aresto, ? So again, Viral Broadcast PH, Pilipinoysi. And I think Attorney Enzo, if ever, support nyo rin yan. So Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Mga ka-viral, and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na ilalabas na nila ang iba pang mga arrest warrant sa matataas na opisyal na sangkot sa korupsyon ng flood control projects at GAA ng 2025, kung saan pinangalanan ng ilang mga senador na tumanggap umano ng 30% kickback mula sa budget sana sa flood control projects. Dalawang senador umano ang sigurado ng aarestuhin, subalit hindi pa pinangalanan ni Ombudsman Remulla. At ngayon lamang mismo si PBBM ang nag-anunsyo na ngayong linggo ilalabas ang iba pang mga arrest warrant sa ilang matataas na opisyal, pati na ang 8 taga-DPWH ng Davao Occidental na sangkot din sa anomalya sa korupsyon sa implementasyon ng mga flood control projects. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay natuntun na ng Interpol na sa kanyang pinagtataguan. Senator Bato ay naharang na ng Interpol sa planong pagtakas. Noong nakarang araw, mismo ang kaalyado ni Bato de la Rosa na si Attorney Harry Roque na nagtatago din sa the Netherlands ay naglabas ng balita na inilabas na nga ng ICC or International Criminal Court ang arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa at Ano tayong magagawa dyan? Diba? Karma nyo na yan. So, yeah. Sunod si Harry Roque na. Tapos si Bongo ay Ray. Magkakaubusan kayo dyan. na umano ito ng DOJ or Department of Justice at DILG. At handa na umano itong isisilbi kay Bato de la Rosa anumang oras. Tulad na nangyari dati kay dating Pangulong Duterte kung paano ito inaresto at dinala sa The Hague, Netherlands, ay ganun din di umano ang mangyayari kay Bato. Ang Interpol ang magsisilbi ng arrest warrant sa tulong ng PNP at NBI. Subalit sinabi ni Roque kay Bato na huwag itong magpapa-aresto na tinawag niyang huwag umano siyang magpakidnap sa ICC. Sulsul pa ni Roque ay Ang labo nga, no? Ewan ko ba na, yun nga, pinangangalandakan nila na dapat hindi suwayin yung batas. Diba? Pinapangalandakan nila na ano lang tayo, no one is above the law. Diba? Sumunod tayo sa batas, something like that. Pero kapag sila na yung hinahanap ng batas, huwag kang sumuko, huwag kang magpapahuli. Like, kailan pa naging tama yung pagiging pugante? Pugante ba tawag dyan? Or pagiging wanted? Diba? Kailan pa naging tama yan? Pugante ba? Pugante. Wait lang, na mental block ako eh. insist umano ni Bato ang karapatan nitong magpalitis sa local court ng Pilipinas na ayon sa mga political analysts ay imposible umano itong mangyari maliban lamang kung mismo ang Korte Suprema ang maglalabas ng desisyon sa inihain ng kampo ng mga Duterte na iligal ang pag-aresto ng ICC kina FPRRD. Wala umanong magagawa ang gobyerno kung aarestuhin ng Interpol si Senator Bato at iba pang may mga arrest warrant sa ICC. Kaalyado umano ng pamahalaan ang International Police Organization or Interpol dahil sa malaking naitulong nito sa pag-aresto sa mga high-profile individual ng bansa na tumakas sa ibang bansa tulad ni Arnie Teves, Alice Go. At ngayon ay hinihingi ulit ang tulong nila upang madakip at maipabalik sa bansa sina Attorney Harry Roque at Cassandra Leong dahil sa mga kasong kinakaharap nila sa Pilipinas. Kahit hindi na umano Uy, parang may nabalitaan din ako na pinaghahanap ng nila si Sara Diskaya. Tama ba yun? Like, anak ng teting talaga. Akala ko nakulong na yan Diba? tayo sakop ng ICC, subalit bahagi tayo ng Interpol. Dalawang bagay lamang di umano ang gagawin kay Senator Bato. Ang i-surrender ito sa ICC o i-extradite dito sa ating local court na ayon sa mga mambabatas ay imposibleng ma-extradite si Bato sa local court dahil ang kaso nito ay sa International Humanitarian Law, ang crime against humanity at walang jurisdiction ang ICC sa local court sa Pilipinas. O ito mga kabunyog, mainit na ito, balita. Nag-post si Harry Roque. So, yeah. Ang post niya, Courtesy kay Attorney Enzo Senator Bato, Recto. your warrant of arrest is out. Huwag ka pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Ngayon lang po yan. Kapupost lang yan. Ilang minuto pa lang ni Harry Roque sa kanyang Facebook. Oh, diba? Oh. Parang gina-justify ni Harry Roque na huwag kang sumuko. Diba? Kasi hindi tama yung ginagawa nila. Dapat dito ka sa Philippine court muna. Eh, bakit si Harry Roque dito sa Philippine court lilitisin niya na? Pero bakit hindi pa rin lumitaw? So, isa lang ibig sabihin yan.
kunyari si Senator Bato, dito yan lilitisin sa Pilipinas. Of course, hindi pa rin yan magpapakita. Diba? Or, pwedeng magpakita, pero syempre, mamagicin ng mga kasama niya. Diba? Like yung kay VP Sara. Iba na lang dito sa Pilipinas kasi ang way nila na hindi magpapakita is hindi talaga idaan doon sa tamang proseso. Like for example, yung impeachment ni VP Sara na supposed to be lilitisin yun. Ang ginawa nila, nasa pintuan pa lang si VP Sara, blinak na nila yung impeachment. Diba? So same lang din. So meaning, kaya gustong-gusto nyo na dito sa Pilipinas litisin yung mga yan kasi malulusutan nyo. Diba? Okay lang sana kung malulusutan nyo in a clear, yung pagka-acquit na clear lang. Hindi eh. Diba? Nalulusutan nyo dahil sa impluensya nyo rin sa politika. Like VP Sara. Diba? Na supposed to be nung Feb pa sana yun, 4th tweet, pero minagic. So ngayon, wala nang impeachment. Diba? Kaya sometimes, deserve nyo rin yung ganito eh. Idaan kayo sa international. Yun, yung matandang Duterte, nandun na sa ICC. Diba? Kung dito yun sa Pilipinas, wala na. Baka wala rin nangyaring paglilitis kay FPRD. Yan! Kayo lang din nagtulak. Diba? Kayo lang din nagtulak sa mga kalaban nyo kung bakit dinadaan nila sa ICC. Ang gagawin nyo na lang, iiyak kayo ng iiyak. Ba't nyo ba iano sa ICC? Okay pa naman yung justice system natin dito sa Pinas. Actually, hindi siya totally okay. Diba? Kasi kung okay yung justice Kasi kung okay yung justice system sa Pilipinas, dapat nahatulan na si VP Sara or nasimulan yung impeachment niya. Diba? Aminin nyo na lang na hindi talaga kayo nagpapahuli. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Wala nang maraming satsat na kesyo. Bato, huwag kang magpapahuli dyan. Okay lang magtago ka kasi hindi ka naman talaga dadalhin dito sa Philippine Court eh. Like as if naman. Diba? As if naman. Kaya ito, kinumpirma na ni Harry Roque. Oh, syempre, nandun sa Europe si Roque. Syempre, nandun siya sa Netherlands pa sa ngayon. So, ano yan, kumbaga, nakakakuha talaga siya doon ng mga maiinit na Intel. confirmation ng mga balita. Hindi naman magpo-post ng ganyan si Harry Roque. Kinumpirma niya, Senator Bato, your warrant of arrest is out. O yan, kumbaga, yung sinasabi ni Buying Rimulya, ni Ombudsman Buying, kinumpirma na mismo sa kampo ng mga DDS, ito na. O, kinumpirma na ni Bato, ay ni Roque. May ano yan, ibig sabihin yan, may iba yung pinanggalingan na information. Iba yung pinanggalingan ng information ni Ombudsman Buying. Ito, sa sarili nilang network ito ng mga DDS. Lalo na yung mga DDS doon sa Dahig, sa The Netherlands, sa ICC mismo. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Ano na ito? So, lalo na... Pero tahimik yung mga DDS sa usapang pangako dito. Kasi ang hilig pa naman nilang mamuna ng pangako eh. Like yun nga, kini-question nila si PBBM, di ba, na PBBM, wala kang kwenta. Nangako ka na hindi mo papapasukin dito yung ICC. Sinungaling ka. Di ba? Wala ka isang salita. Tapos ngayon, hindi nyo na pinapansin yung sinabi ni Bato na bring it on. Di ba? Make my day. Come on, ICC, come on. Di ba? Tapos ngayon, nasa na to? Yung sinabi niya na okay siyang mahuli ng ICC para masamahan niya si FPRD. Bakit takot siyang sasamahan si FPRD sa ICC? Ha? Ano, takot siyang batang maagnas doon? 'Di ba? Siguro kinakatakot ni Bato since bata-bata pa siya compare kay FPRD. 'Di ba? So meaning mas mag-isa siya doon. 'Di ba? Pero syempre Bato, kung gusto mong may kasama doon, sama mo si Bongo. 'Di ba? Kasi parang magkaedad lang kayo. 'Di ba? Kasi si FPRD, wag naman sana, 'di ba, na matsugi agad kasi syempre, I think hindi rin deserve na na hindi ganun masulit na mga victim nila yung justice. 'Di ba? Na parang konting taon lang. Pero 80 na rin kasi. Pero yeah. Nitong lalo na nitong hindi nalalabas talaga si Bato. Oh. Kaya na yan, kumbaga, marami nang nagsasabing totoo nga na may warrant of arrest na.
si Ombudsman Boying, si Harry Roque na ngayon, o yan. Kung hindi naniniwala sila sa kay Ombudsman Boying, ay ito, si Roque, kagrupo nila ito. Ha? Kagrupo nila ito. Siyempre, nandun si Roque sa The Netherlands, na kung ano niya yan, nakarating na sa kanya yan. Nakarating na. So, ano na ito? Confirmation na ito kay, na talagang ano. Kaya si Bato, wala na yan. Hindi na yan lalabas. Hindi na yan magpapakita. Hindi na. Mag-iisang buwan na siyang nagtatago mula ng ano. November 10, November 11, hindi na siya umattend sa session ng Senado. O kaya lang, ang advice sa kanya ni Roque, huwag kang pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Ay, hindi naman yung gusto ni Bato ang masusunod dyan. Ha? Hindi naman yung gusto ni Bato. Siyempre, ang masusunod dyan, yung gusto ng gobyerno. Ang makakapigil lang talaga dyan kay Bato, na huwag siyang arestuhin, ay kung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema doon sa petition na Yung kunay TRO. Kung halimbawa sabihin na Korte Suprema na unconstitutional, invalid, yung ginawa kay unconstitutional, illegal, yung ginawa kay Duterte, o kapag ganun ang sinabi ng Korte Suprema, mauobliga ng sundin ngayon yan sa kaso ni Bato de la Rosa. Pero kung wala pang pronouncement ng Korte Suprema, wala. Kung ano ang nakikita ng gobyerno na sa tingin nila tama, yun ang susundin. Yun ang susundin. May dalawang options ang gobyerno, surrender or extradition. Ang problema sa extradition, wala namang treaty ang Pilipinas, extradition treaty sa ICC. At hindi naman... Actually, parang ano pa nga may advantage pa nga si Bato. Kasi yun nga, sobrang early pinaalam ni Remulla. Dapat hindi pinaalam, no? Or, kayo ba, para tanungin ko kayo, dapat ba na ipaalam ni Remulla na nandyan na ang warrant? Or hindi? Kasi parang naalarma si Bato, diba? So, nagtatago. Diba? Pero kung if ever naman hindi, diba? If ever naman hindi sinabi yung warrant na may warrant na, or sige, sabihin natin, if ever hindi sinabi ni Remulla yung warrant, ma-feel ba ni Bato yun na parating na sa kanya yun? Diba? Like, magkakaroon pa rin ba siya ng mga ilang days? Like, for example, ano ba yung warrant? Parang padadalhan ka ba muna ng love letter? Una yung warrant, or warrant na agad, dampot agad? Diba? Kasi kung dampot agad, sayang yung time na yun. Kasi isipin nyo if ever lang naman, for example, ang plan ni Remulla is para mag-absent si Bato. I think effective yun kasi pwedeng i-oust or pababain si Bato. Diba? Pero kung hindi naman, diba? Parang nabibigyan niya patuloy ng time si Bato na ayusin yung case niya sa sarili niya. Kasi, di ba, parang nagre-request sila sa Supreme Court. So, what if ma-approve yun? Tapos, yung time niya ng pagtatago is enough na yun. Di ba? Yun yung reason para di siya mahuli. Sayang din. Di ba? Parang nasayang yung slot nila kay Bato. Ako pa sa inyo, kung may mga solid DDS man dyan, sumbong nyo kung nasan si Bato. Ikanlong nyo yan, ikanulo nyo yan para syempre may kasama si FPRD doon sa Dahig. Kasi kawawa naman yung tao doon, siya lang mag-isa, di ba? Kung concern kayo kay FPRD, ikanulo nyo si Bato. Isurrender nyo si Bato. Tip-tip lang kayo sa police, di ba? Magpa-anonymous kayo. Wala lang naman. State ang ICC, kaya ang mangyayari dyan, ano na naman yan? Surrender sa Interpol, ito-turn over sa Interpol. Ha? O yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang malinaw dito, galing na mismo kay Roque, mukhang nalaman na ni Roque doon sa kanyang mga sources ng na-confirm niya na doon sa Dahig, sa The Netherlands, na mayroon na ngang warrant of arrest si Bato. Malinaw yung pagkakapost ni Roque, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag kang pakidnap. Kumbaga ina-advisean niya si Bato, magtago ito ng maayos. Pag-usayan ang pagtatago. Kung talagang malocate na siya, si Bato, huwag magpapaan daw. I-insist. Sayang kung lang talaga kung nandito lang talaga si Tory, I think walang kawala to Nakita nga yung appointed son of God Ito pa kaya na Bato lang, di ba? Yung appointed son of God nga na nagpatigil ng lindol, di ba? Nahuli nga ni Tory. Ito pa kaya na Bato lang. Sayang, ba't ba kasi tinanggal si Tory? Yun yung talaga Yun yung pinaka-effective talaga sa mga manhunt, yung mga hunting talaga ba. I think mas manilang sa kanya si Bato if ever siya pa rin yung PNP chief Sayang
So, ayun, sana nandyan si, si Tory. Or ano ba, parang mag-apply si General Tory ng bounty hunter. Pero I think wala pang patong sa ulo si Bato, di ba? daw nito, i-insist na dapat dalhin muna siya sa korte. Ayan din yung in-insist ni Duterte noon eh. Ha? Yan din yung in-insist ni Duterte noon. Habang nandun si Duterte sa Villamor, nakaupo siya doon, kasama niya si Miguel Dia, kasama niya si Atty. Martin Delgra, kasama niya si Hanilet, kasama niya yung anak niya si Kitty. Ini-insist din ni Duterte kay General Torre na dalhin muna siya sa court. Dalhin muna siya sa court at yung court ang magde-decide kung i-extradite siya papunta ng ICC. Yun ang ini-insist nila eh. Kaya lang, ang sinasabi ni General Torre doon, ang basis ng pag-arrest sa kanya ay Section 17 ng Republic Act 9851. O, yung Republic Act 9851, ang nakalagay doon sa Section 17, pipiliin ng gobyerno kung anong gagawin, surrender or extradition. Ay, ang pinili ng gobyerno, surrender eh. Ibig sabihin, isusurrender siya. Hindi na dadaan sa korte yun. Yan yung Ha? Kaya, si James Jacob, nakaabot din daw siya sa... Tama nga, kasi, di ba parang mas solid pa na bargain yung bargain ba? Mas solid pa na return, ROI, return of investment. Yung, syempre, connection natin sa Interpol. Di ba? Kasi para sa mga future criminals natin, mahuli din natin sila. Like for example, sila Sara Diskaya, if ever lilipad yung mga yan, di tayo mangangamba kasi mahuhuli natin sila anytime. Di ba? So I think, okay lang din yun. Okay lang din yun. Magandang yun sa bansa. Live sa atin. Actually, si Harry Roque din, may problema rin. Kasi hanggang na rin lang siya December 10 doon sa the Netherlands. Yun ang deadline sa kanya na binigay. Kaya ang ginawa ngayon ni Harry Roque, sumulat sa Interpol. Sumulat sa Interpol si Harry Roque para hilingin sa Interpol na huwag pagbibigyan yung request ng Pilipinas ng red notice. Kaya itong si Roque, nag-a-advise kay Bato, siya rin mismo may problema rin. Yan. Grabe yun, Bar. Grabe yun. Grabing mindset ni Harry Roque yun. Grabing mindset ni Harry Roque yun. Do you think pakikinggan ng Interpol si Harry Roque? Men, yung Interpol, binigyan nila ng ex-president par. Di ba? Ex-president yung binigay ng Pilipinas sa Interpol. Magandang exposure nila yan. Diba? Na parang, oy, sali tayo sa ICC kasi ibang klase pala to. Kahit ex-president, ma-impluensyang tao. Diba? Nakukuha nila. Tapos ngayon, do you think makikipag-areglo o makikipag-deal yung ICC sa isang Harry Roque? Ay, nako. Ano yan? Si Roque, nag-a-advise kay Bato kung anong gagawin. Siya rin mismo, may problema rin. Kasi kasuhin mo na lang muna, Roque, yung problema mo. Huwag mo nang advisean si Bato. Ha? Ikaw na ayusin mo kasi may problema ka rin. Pero sumulat na si Roque sa International Police Organization. Nire-request niya sa International Police Organization na huwag pagbigyan, huwag i-grant yung request ng Pilipinas na ilagay siya sa red notice. Ang sabi niya, sa sulat niya sa Interpol, sabi ni Roque, ano daw kasi siya, asylum seeker. Bilang asylum seeker, mayroon daw siyang mga rights under sa Dutch at saka sa European laws. Kaya hindi daw siya dapat isurrender. Kaya sinulatan niya ang Jelly is, shout out sa'yo. Lagi daw sa ating nanonood sa Laguna. Kaya itong si Roque, may problema rin siya kasi may warrant of arrest sa kanya at saka nag-request na ang Pilipinas ng red notice sa Interpol. Okay, may problema siya. Kaya wag mo nang wag ka na Roquing mag-a-advise kay Bato. Kasi kasuhin mo muna ang sarili mo, may problema ka rin. Tama. Kagabi kasi or pwede lang namang minomotivate lang ni Harry Roque yung sarili niya, 'di ba? Na parang, oh my God, for sure stress na 'yan. 'Di ba? Pero para lang mabahing yung stress niya. 'Di ba? Hindi nga natin alam, baka kunyari lang 'yan ni Bato, pero parang inaano niya rin si Bato na, welcome to the club. Dalawa na tayong pinaghahanap, men. 'Di ba? At least hindi na ako mag-isa. 'Di ba? Alay natin na ni Harry Roque na, ay salamat, hindi lang ako mag-isa pinaghanap, si Bato din. Diba? Na at is pa siya. Kaya siguro, nagko-comment siya ng nagko-comment kasi parang na-relieve din siya ba na, ay salamat. At least hindi lang ako yung pinaghanap. Senator Bato din. Weird. Si Harry Roque na
kumpirmado niya na lumabas na nga ang arrest warrant ng ICC para kay Bato de la Rosa. Ang advice niya kay Bato, wag daw itong kidnap, ang term nila kidnap. Ha? Wag daw gagawin na mangyari yung Siyempre. nangyari kay Tatay Digong nila na inaresto tapos nadala na kaagad sa ICC sa The Hague. Wag daw papayag si Bato de la Rosa. Eh ngayong As if araw na may mayroon na choice. bagong post si Harry Roque. At mas matindi yung post niya ngayon. Kinumpirma niya na naman na talaga nang mayroon na ng arrest warrant at natanggap na ito ng DOJ, di umano at saka ng DILG. O yan ha. O ito, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. O yan. Ha? Ibig sabihin, ayon kay Roque, natanggap na kahapon, December 7 ng DOJ at ng DILG, yung arrest warrant kay Bato de la Rosa. O, ayon yan kay Roque ha. O, ngayon, ito namang si Roque, kut na nga si Bato. Takot na nga si Bato, tinatakot pa niya. Tama. Nakakatawa itong si Roque. Parang nga lang, parang siguro nire-relax niya lang yung sarili niya, no? Si Bato, kut na. Ay nung wala pa ngang galing pa nga lang kay Buying Rimulya yung Yung ginagawa kasi ni Harry Roque, parang tayo lang nung estudyante tayo ba? Like, for example, 0 tayo sa exam. Like, parang, oh my God, nakakalungkot. Sobrang na-stress ako. Di ba? Pero kapag malaman natin na meron din palang ibang mga kaklase natin na nag-0 din, parang na-at-ease na tayo. Kasi, yung ano natin, yung utak natin, parang, ay, salamat. Hindi lang pala ako yung na-0. So, okay lang. At least, marami kaming 0. Di ba? Parang ganyan lang din yung kay Harry Roque na parang kabadong-kabado siya na, oh my goodness, pinaghahanap na ako. Tapos ngayon, di ba, na si Bato naman yung pinaghahanap. Kunyari lang, oy Bato, magtago kang mabuti dyan. Di ba? paglabas niyan. Diba nung nilabas siya ni Buying Rimulya, ni Ombudsman Buying? Pwede. Natakot na kaagad si Bato, nagtago na. Wala pang confirmation yon kung kani-kanino. Natakot na yon, nagtago na. Hindi na nagpakita. Mag-iisang buwan na. O nga pala, mag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. O kasi, ang 9 unang na session ngayon ng Senado, matapos yung kanilang break nung undas, ay November 11. November 11. O ngayon, anong na ngayon? Anong pitsa na? 9. O, magno-November 11, magdi-December 11 na. Ibig sabihin, nag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. Nagtago si Bato kaagad nung sinabi ni Buying Rimulya na mayroon na siyang information na linabas na ang arrest warrant ni Bato. O, wala na. Hindi na patumpik-tumpik si Bato. Hindi na nakita. O, hanggang ngayon, hindi tumatawag sa Senado, kahit kanino, kahit sa Senate President kay Soto, kahit kay Minority Floor Leader kay Cayetano, wala. O ngayon, doon pa lang natakot na si Bato, lalo na itong sinasabi na mismo ni Harry Roque na kumpirmado niya na mayroon nang arrest warrant, kumpirmado niya rin, natanggap na raw. Kahapon lang, officially received na ng DOJ at DILG ang kopya ng arrest warrant. Ito, kahit si Ato. Sana isabay na si or what if? Diba? What if meron na rin kay Bongo pero hindi na nila pinaalam? Diba? What if decoy lang si Bato para madagit si Bongo? Sana yan yung gawin nila, What if lang naman? Diba? Na papaingayan namin yung yung kay Bato para si Bongo mag-chill lang siya. Diba? Sana ganun yung gawin nila. Ni Israel Tutorion, nung una parang ayaw niya pang maniwala eh. Sabi niya nga Marites. Kaya lang, sabi ni Atty. Israel Tutorion, mukhang seryoso na to kasi sabi niya, ang dami ng kaibigan niya, kakilala niya, ang nagsasabi sa kanya tungkol doon. Kino-confirm. Ang wala na lang talagang confirmation ay ang mismo, ang ICC, ang Interpol, walang confirmation. At ang DILG at DOJ, wala rin confirmation. Pero doon sa mga sources daw, sabi ni, katulad niyan kay Harry Roque, sa kaibigan ni Harry Roque, kumpirmado ng mayroon na nga. Ngayon. Ha? Ano na ito? Nice. Kumbaga, lalo na nitong matatakot si Bato. Lalo nang matatakot si Bato. Ano na ito? Matataranta na sila sayang dito. yung bring it on niya. Matataranta na kasi hindi naman ito simple. Kahit si Bongo, apektado din yan. Kasi iniisip din ni Bongo, baka mayroon din sa akin. Baka sinisentro lang yung kay Bongo kay Bato pero sa kanya mayroon din. Kaya nung isang araw si Bongo hindi rin mahagilap eh. At yung apat na mga pinangalanan din ni Trillanes, sigurado nagtatago na rin yung mga yon. Sila Karamat, sila Mata, Leonardo at saka si Albayalde. Pero may nag-message sa akin, kaibigan ko, kabunyog natin, attorney, wala na sa Pampanga si dating PNP Chief Oscar Albayalde, nasa Canada siya. Yan mga kabunyog mga kabayan. Wow. Mukhang Grabe sana all nakaka-afford ng ibang bansa para.
Grabe. Malaki sigurong naano nila nung time nila. Nakakapag migrate Nakakapagbakasyon dun sa ibang bansa eh. Ibang klase yung mga kumag, mga magnanakaw dito sa bansa natin. Kasi imbis na booking na sila, mas lalo pa nilang pinapakita sa taong bayan na marami nga silang nakulimbat at pumupunta sila ng ibang bansa eh. Like, what the heck? Harry Roque pumunta ng ibang bansa. Mayaman. Pasiguro na rin si Albayalde Lumabas na ng bansa. Anyway, kaya lang ang Canada, ano ba ang Canada? Member ba yan ng ICC? O kasi kung member ng ICC ang Canada, tapos kung totoo yung balita na yan, di maaresto rin siya doon. Anyway, wala na. Magugulo na ang buhay ng mga ito. No? Nila Bato, nila Albayalde, nila Mata, nila Karamat, nila Leonardo, magugulo na yan. O kasi Deserve din naman nila. Seryoso naman yung arrest warrant na yan ng ICC. Nakita naman yan kay Duterte. Kung si Duterte nga, dati pang presidente, hindi nakaligtas, di lalo naman sila. Lalo naman sila. Tama. Hindi sila sasantuhin ng anong to. At ang gobyerno, hindi naman nagbabago ng stand pa eh. Sabi ni SILG John Vic Remulla, once na lumabas talaga, matanggap nila ang arrest warrant at makumpirma, mabalidate ito sa Interpol, aarestuhin na nila. Kaya itong si Bato ngayon, nagpapasiguro na ito ng pagtago. Hindi na yan lalabas. Ang challenge ngayon sa Senado, ang challenge ngayon sa liderato ni Senate President Soto, pag hindi na lumabas si Bato ng mga ilang buwan, tulad ngayon, magwa 1 month na sa December 10, timbawang nalampasan pa Tanggal na. ang Pasko, nagtatago pa rin. Hahayaan lang ba nilang ganyan si Bato? Pero in fairness dun kay yung kay Elijah, yung kay Eli pala, yung DDS na 'di ba? Binanatan niya yung pag-absent yung Bato. Yan yung gusto ko, 'di ba? Walang bias ba? Pero bias yun ng konti, 'di ba? About dito sa manggagawa. Yan yung challenge diyan kay Senate President Soto. Kasi hindi naman pwedeng ganyan. Hindi naman pwedeng ganyan, parang absence without leave. Hindi man lang nagpaalam. Tama. Tapos hahayaan lang. Hindi pwede, kailangan madesisyonan din si Bato. Tama. So, ayun. Hanggang dito na lang muna. So, kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos, syempre, Attorney Enzo, courtesy, support nyo rin yan. Subscribe nyo rin So, yeah, bilan mo iba nagsasalita pa to. So, sunod na to eh. Tapos, si Bong Revilla din, Agoy! Diba? May magpapasko sa Oblo, par. Speaking of Bato, diba? Ito na yun, Bato. Ito na yung pinaghahanap nyo. Yan kasi, wag kasing unahin, diba? Wag unahin yung pagsisiga, pagyayabang, kasi especially paghamon, di na kayo nadala talaga. Wag kayong maghamon sa administrasyon to, par. Kasi kapag katotohanin, wala, mapapaiyak na lang kayo. Babanat na lang kayo na pinupolitika kayo. Kayo yung hamon ng hamon eh. Kinasahan nga lang yung hamon nyo. Pasalamat pa nga kayo, tinupad yung mga hamon nyo eh. Diba? Saan ba kayo makakakita niyan? So, yung kay kay Harry Roque, yun nga, nakakatawa yung part na yon. Diba? Na, grabe Harry Roque, sobrang concerned kay Bato, Di niya na lang intindihin yung sarili niya. Na, di natin alam kung maliligtas pa siya ng niya. Pero, mayaman din kasi si Harry Roque, pare. Pero yun nga, hanggang December 10 na lang daw. Ang natatawa ako doon sa sinabi niya na magre-request siya sa ICC na hindi siya bigyan ng red notice. Like, what the hell, man? Di ba? Like, ano yun? Grabe. Sobrang tapang. Or siguro, binuboost lang ni Harry Roque yung niya. Yung sarili niya, Ayaw niyang ma-stress, ayaw niyang ma-depress dito sa kakaharapin nila kasi wala eh. Pangkalahatan na talaga to eh. Diba? Damay-damay na talaga to lahat. Well, dati magagawa dyan. Diba? Ginawa nyo yan nung time nyo eh. So, need yung pagbayaran yan. Yung sa lang talaga dito, yung kay Bato, diba? Kinakatakot to ng niya, ng kampo niya na baka di na siya dito magpasko, Pero sana para si General Torre sana yung huhuli dito. I think manilang to kay Torre eh. Diba? Dapat mag-bounty hunter na lang si Torre. 'Di ba? Kuha siya license. Tapos yun nga, ang good suggestion siguro diyan, yung palalabasin nila
na may warrant ni si Bato papunta na, pero ano pala, isasabay pala yung kay Bongo na secret lang. Isipin nyo, si Bongo, good day masyado, di ba? Papuntang Senado. Tapos biglang, hello, ICC here. Di ba? Huli. Sana meron silang strategy na ganyan. Na-expect ko yan. Ganyang strategy. So, yung mga 4 pa daw, yung punta na dun sa Canada. Grabe, no? Yaman. Di ba? Daming pera. Daming pera pa. So, anyways, hintay-hintay lang tayo. Hintay-hintay lang tayo dito. Kasi, for sure, may mauublo na naman dito. Di tayo bibiguin ng admin na to eh. Di ba? Sobrang daming pasabog Like, ito talaga yung admin na walang pinipiling big fish. Di ba? Okay, FPRD dati, hindi tayo basta-basta nakakita ng mga big fish dun sa war on drugs niya eh. So ngayon, pinakitaan kayo ni PBBM ng war on corrupts. Di ba? Sobrang daming natatamaan. Di ba? So yung war on corrupts pa naman is hindi pa siya totally nagmamanifest talaga, kasi yun nga, hindi pa masyado nakukuha yung mga big fish. Pero syempre, hintay-hintay lang tayo kasi ang alam ko dyan is parang nag-iingat lang yung government natin na magaya kay VP Sara, di ba, na parang minadali masyado tapos nakawala pa. Sayang naman. Pero I think maganda talaga to para tayong nanonood ng Netflix dito eh. So anyways, that's it na lang muna. So again, video to is mula kay Viral Broadcast page. Supportan niya. Tapos syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.